Isang balitang tila isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa kalangitan ng bansa matapos kumalat ang ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan na umanong bumagsak sa gitna ng isang nakapapangilabot na krisis sa kalusugan. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba sa loob ng Malacanang, ang bawat pasilyo ng palasyo ay nyanig ng nakakangilong takot habang ang mga presidential guards ay hindi na magkandamayaw at binabahan na ng malamig na pawis sa tindi ng kaba. Ito na nga ba ang hudyat ng pinakamadilim na kabanata sa ating kasaysayan habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitsa ng isang bombang handa ng sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nanlalamig ang mga kamay sa tindi ng kaganapang ito. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang Pangulo ay humagulgol na umano sa iyak at nagmamakaawa sa kanyang mga doktor habang isinisigaw ang mga salitang, "Iligtas niyo ang buhay ko." Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga medical na eksperto na nanginginig ang mga kamay habang pilit na isinasalba ang hininga ng pinuno sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng emergency room. Tila binabagtas na natin ang isang bangungot kung saan ang dating hindi matitinag na kapangyarihan ay nagmistulang alabok sa harap ng kamatayan na nagiiwan sa buong administrasyon na tuliro at nanginginig ang mga kalamnan sa tindi ng desperasyon. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa pundasyon ng ating lahi dahil sa bagsik ng pangyayaring ito? Na kung saan ay in-interview siya ng bonggang-bongga at mukhang ang kanyang sagot ay very safe kasi tinanong siya kung handa na ba siya para maging presidente ng Pilipinas. Ang sagot ni Inday ay napakaikli lang. Ang sabi niya ay, sabi niya, yan ang hindi ko masasagot. Hindi ko muna sasagutin. Baka magkakagulo tayo niyan. Alright? So, yun. Di ba? Akala na maghuhubad ako, no? Anyway, pakinggan mo natin si Palangga. Okay, Inday Sara, bago ako magtuloy-tuloy. Maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindik kapag sinasabihang ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to you. Okay. So mga kababayan, di ba ito nga yung pasabog ni Amy Marcos, di ba? Ang pasabog ng BFF ni Inday. Okay, sabi ko baka sabi ni Inday, salita ka na! Or else, majujombag ka. Anyway, mga palangga, so, ito yung sagot ni Vice President Sara Duterte na dapat, pag presidente ka, accountable ka sa taong bayan, sabihin, magpa-pulburon test ka. Pero alam naman natin na talagang kahit hilain mo yung boto ni Bangag na nakasinlaki ng Vienna sausage, hindi yan magpapulburon test. Kasama na kanyang Lisa Tanas. Di ba may pinost na tayo yung Prime Minister ng Finland. Nakita lang siya nag-inom-inom, nag-party-party. Dahil nagde-demand yung taong bayan sa kanya, di ba, yung kanyang mga sinakpan, nagpapulburon test siya at nag-negative naman siya. Pero ngayon, bakit si Bangag Jr., bakit kailangan pang hilain yung kanyang pototoy para siya magpulburon test, 'di ba? So alam niyo na kung anong sagot 'yon, 'di ba? May susulat lang muna ako dito ang paring Damaso, okay? Makalimutan ko may sinabi kasi yung paring Damaso. Tuloy natin sinabi ni VP. At kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit Ano ka ba? Hindi na tayo lumayo. Nung pumunta sila dito sa Beverly Hills, namatay si Tantoco at umamin yung kanilang presidential social undersecretary na si Dina Arroyo Tantoco na nagbangag-bangag sila.
So anyway, alam na natin yan, alam na ng mundo yan, na-authenticate ko na yung mismo yung video. But again, sabi ko, kahit hilain mo yung pototoy ni Bangag, yun na yung boto niya kasing laki ng, well, kasing liit ng Vienna sausage, eh hindi talaga palangga sasubmit yung kanilang sarili hanggat hindi mo talaga, hindi mo ipinapasuka yung pulburon na siningot niya. Just in case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sige. May warrant of arrest si Zaldico and 17 others. Pinapakasuhan na sila. So anong comment mo? Sa flood control project. Kasi meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite saying is to see is to believe. So, makikita natin yung sincerity ng administration to go after the perpetrators of the flood control scandal, corruption. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama. Hindi nila mapresenta yan. Kasi mga kababayan, August pa wala si Zaldico, di ba? Hindi pa August, September, October, November, 3 months. Nung hindi pa nagsasalta si Zaldico, marami pa sila mga dramatization na, di ba? Wala pang statement si Zaldico, wala pang statement yung kanyang lawyer, wala pa yung pagpupursige ng Bangag administration na ilagay si Zaldico sa red notice. At wala pang pagpupursige na siya ay arestuhin. 'Di ba? Yung mga dramatization ng mga aresto nila ngayon diyan ay iyan ay mga cover up o palabas lamang. Tapos muna natin si Palangga, Inday Sara. Check. Teka natin. Ebidensya at merong managot doon sa nangyari. And also VP si former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery, graft, and plunder VP ng ICI and DPWH, si Romualdez po. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery, and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. Mhm. So, makikita natin ang sinceridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Dadalo ka ba? Sa OVP budget. Yes, oo. Meron OVP kami budget. Senate hearing sa Office of the Vice President budget sa November 27, Thursday. Abangan din natin yan. Yes, nadalo ako. Kailan yung VP? Thursday, November 27. Kumusta si FPRD? Thanksgiving. Last communication. Hindi ko na maalala yung last namin natawag. Pero tinawagan siya ng lawyer kagabi. Lalo na nung lumabas yung balita na nakita siya unconscious sa kanyang kwarto. At sabi ng lawyer, okay naman siya. Okay, sagutin natin yan. Unconscious, okay? So, syempre, may mga nakita kasi ako, hindi ko alam, talaga minsan yung ating mga, marami naglalabas ng fake news, no, na si PRRD ay ganito nangyari, pero meron tayong, information. Kasi nag-worry ako nung may mga posting kasi na parang si Pangulo Duterte malala or yumaon na may mga ganun. Ako nakita na may nagtanong sa akin. So inquire tayo sa taong mapagkakatiwalaan natin na kung kumusta si PRRD. Ang sagot lang sa akin ay nakakulong pa rin si PRRD at nagde-deteriorate nga dahil umihina dahil matanda na si PRRD. And good thing, hindi totoo, na may nangyari sa kanyang masama. Pero alam naman natin, si PRRD, ilang buwan na. And I hope talaga sa 28 ay makalabas na ang PRRD, mga palangga. So, my goodness, itong pinag-uusapan, itong interview kay Inday, very very safe yung tanong sa kanya kung ready na ba siya mag-take over sa presidency. Siyempre mahirap naman magsabi si Inday, baka sabihin excited siya. Hindi pa nga natin napapabagsak ang mga addictus benedictus, di ba? Diba? Sa totoo lang, diba? So totoo lang tayo lahat dito. So
Ngayon, mga kababayan, punta na tayo dito. Bago ko makalimutan, yung isang pare, okay, na nagsalita siya na what? Patungkol na dito sa pagkabangag ni Bangag Jr. Alright, ito yung problema eh. Diba? Ito yung problema sa ating mga kaparian na talagang alam natin na dapat umaayon sila sa tama. Etong si Padre Damaso, ito Filipino Bishop Roberto Santos ng Antipolo, kinondena niya si Amy Marcos sa pagsabi na si Bangag Jr. ay addictus benedictus. Ngayon, sinasabi niya na dapat, yung pagbanggit ni Amy Marcos, imbis na sa publiko, ito dapat ay pinrivate na lang out of respect. Dapat, sabi niya, for the respectful approach. Anong comment nyo doon, mga palangga? Sabi ko nga, ang mga kaparian natin, ang mga Padre Damaso ay wala na sa tamang katinuan. Dahil bakit ganun yung kanilang ganun yung kanyang statement? Itong pari na ito, mga palangga, unang-una, bakit kailangan i-private yung approach ni Amy Marcos sa isang bangag na presidente? Private personality ba siya? Si Bangag? Diba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayo magsimba pag ganyan ang pari ninyo, diba? It's either bayad ang mga paring ito o nilimusan ni Satanas nang galing sa kaba ng bayan para proteksyonan si Bangag Jr., mga kababayan. Para proteksyonan at huwag mapaalis. Okay? Kasi mga palangga, ang ginagawa ng mga paring ito, kapag sino ang malaking abuloy, doon sila kumakampi kasi hodang addictus yan, mangchuchurba yan, manggugurgur yan, o kung ano pa man. Kaya no wonder, ang mga kaparian natin ngayon, ang mga katolikong kaparian ay deadmatology sila sa nagaganap na panawagan ng taong bayan na dapat managot ang dapat managot. Sino ang dapat managot? Si Bangag Jr. So, imagine yung pinangalanan ni Zaldico na dati silang close, kaalyado, na siya may 100 billion budget insertion. Then, nag-deliver ng pera, 56 and 25 billion. Yan pa lang ang in-expose ni Zaldico. Wala pa yung ibang mga ahensya. Pero ang gusto nito mga kaparian na to ay manahimik na lang sila at wag dapat i-publicize itong issue sa bangag na presidente na nagnanakaw ng pera natin araw-araw na based dahil sa resulta ng pagnanakaw ng hinayupak na pamilyang ito. Recently, may interview yung former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas ni si Cora Guidote na nagpo-pull out na yung mga investors sa atin. Nagpo-pull out na ng kanilang, pagninegosyo. At habang nagpo-pull out ang mga negosyante, katulad ng Korean, yung Korean business companies na nag-pull out din sa atin. Habang nagpo-pull out sila, 'di ba? Napo-pull out din ang inyong buhay. Yung kinabukasan ng inyong mga anak, napo-pull out ang imbis na may pangbigas na kayo dahil nagkaroon kayo ng opportunity sa mga foreign investors, nagkaroon kayo ng trabaho. So naantala tuloy o napurnada na. Kumbaga, oportunidad na, napurnada na dahil nag-back out sila na magnegosyo sa Pilipinas. Number one, ang kalamidad sa atin, ang baha na dapat hindi naman talaga nagbabaha kung naipoprovide ang pondo o nailalaan ang pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura. So, eto yon mga kababayan. Kaya itong mga paring itong mga hinayupak, kayo lang naman, mga hinayupak. Yung mga mababait, hindi kayo kasali dyan. Diba? Kung mababait kayo, mga pari kayo, not mabait eh. Kung meron kayong pagmamahal sa kapwa ninyo, magpagmahal sa bayan, dapat matagal na ninyong kinundina at pinatalsik si Marcos. Tignan niyo yung mga narrative ninyo na dapat i-private, wag i-publicize ang pagiging addict ni Marcos Jr. Samantalang kayong mga hayop kayo, galit na galit kayo noon. Kaya ang Pilipinas, sabi ko, wala ng pag-asa talaga. Ang tagal nating sinakop
ng mga banyaga. 300 something years mula sa Espanya, Amerikano, Hapon, 'di ba? Hindi na tayo nakalaya. Hindi na tayo nakalaya sa mga pang-aapi, panggigipit, pangbababoy sa atin, sa lahat ng sumakop sa atin. Dahil mismo ang mga Padre Damaso, mismo ang mga kababayan natin, kapwa natin, mga politiko na maggabay para sa paglaya natin, hindi pa rin tayo makalaya dahil patuloy na nakikipag-alyansa ang mga Padre Damaso, ang mga kawatan, katulad ni Bangag, di ba? Katulad ni Martin Romualdez, at ngayon si Zaldico, nakaalyansa nila sa Pangawat, and now nagkahiwalay na sila. So dahil nagsalita si Zaldico na umamin na siya, na sige, nagnakaw talaga kami, at ako ay nag-deliver ng ganitong 56 billion kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez at kay Bangag, and another 25 billion. Ngayon, it's either gorgorin si Zaldico, at yan ngayon mayroon ng red notice. Sabi ko nga, pabor sa akin yan. Dahil si Zaldico, kinasuhan ako niyan. Okay? Kinasuhan ako niyan dito, mga palangga, dahil dyan sa, ulit-ulitin ko lang yan, dahil dyan sa sinabi ko na nag-deliver siya ng pera sa Forbes Park. Pero ang pinupunto natin dito, sabi ko nga, ganito ang Bangag administration. Since August, mga palangga, since August, wala na siya sa Pilipinas. Wala pa yung mga ganitong Interpol na ganito, di ba? Wala pang yung paggigipit kay Zaldico, hinahanap pa daw, ganito, ganyan, nilolocate, inaantay natin si Zaldico, mga ganon. Pero nung naglabas si Zaldico ng very powerful statement mula sa kanyang video na si Marcos Jr., ang punot dulo, ang utak ng lahat, at mismo si Zaldico ay nag-deliver ng pera dito kay Bangag Jr., ayan, mabilis pa sila sa alas 4 para hulihin si Zaldico. At recently, sabi daw ay namataan na nasa Japan. Baka mag-apply ng asylum sa Japan. Yun ang nakikita ko dyan. Kung nasa Japan talaga siya, hindi natin alam, mga kababayan. So ngayon, mga palangga, ganyan kabilis, mag-aksyon ng mga pa-Interpol itong Bangag administration na yun. Kasi napakalupit nga naman ang binigay, ang pinasabog na statement ni Zaldico. Dahil si Bangag ang mastermind. And now, ngayon si Spokes Harry Roque, na gusto naman nila ipa-Interpol na naman, na gusto nilang iugnay sa Pogo na paulit-ulit na walang ni human traffic si Spokes Harry Roque. Siya lamang ay nag-abogado, okay, dito sa Pogo operators na ito. Siya ay nag-abogado at nagsama doon sa what do you call it? Kay Cassandra Ong, was it Cassandra Ong? 'Di ba? Sinamahan para ibayaran yung danyos, yung kailangan nilang bayaran sa PAGCOR, 'di ba? During the time. So pinipilit nilang nag-human traffic itong human traffic si Spokes Harry Roque. Pero balikan natin 'to, mga kababayan. Nakakita niyo ba 'yan? Okay? Yang hayop na Lisa Tanas Marcos at Bangag Jr., kasama yan si Cassandra Ong at ang mga Pogo operators at ang mga kaibigan ni Bangag. Dahil yung litrato na yan, mga palangga, yan yung panahon na nagbigay ang mga Chinese businessmen from Pogo ng total of 750 million pesos sa Bangag administration para sa campaign ni Marcos Bangag. So ngayon tina-target nila si Cassandra Ong, 'di ba? Ayan, si Cassandra Ong ng Whirlwind Corporation. Yan ang inuugnay kay Harry Roque. Okay? Nakasabwat daw si Spokes Harry Roque diyan sa human trafficking chuchu na yan. Pero yun ay walang ebidensya. Ang ginawa nila, tinamnan lang nila ng kaso si Spokes Harry Roque. At nag-viral na yan. Okay? Yang picture na yan. Nakita nyo ang mga kasama ni Bangag, si Benito Techico. Di ba nung una sinasabi nila yung picture na yan, AI. Tapos later on, inamin nila. Lahat na lang AI. Lahat ng katotohanan na ilalabas natin, AI.
So ngayon, ayan po, makita mo yan, yung putang inang Lisa Tanas Marcos na yan at Bangag Jr. na yan, sila dapat ang binibitay at kinukulong. Yang pogo na yan, okay? Yang pogo na yan na nililink si Harry Roque, okay? Ang totoong nakinabang dyan at alam ni Lisa Tanas at ni Bangag na may mga illegal na ginagawa ay mga kasabwat din nila. Okay? Si Cassandra Ong, sino nagpalipad yan? Basta sabi nila, nasa, ano na raw, nasa Canada, sa Japan din. So we don't know kung sino nagpalipad kay, kay Cassandra Ong. Diba? Kasi nung lumabas siya sa pagka-contempt niya, mga palangga, supposedly dapat nasa na siya, di ba? Watch list na yan, hindi na siya basta-basta umaalis, di ba? Pero again, ito ay lahat kagagawan ng Bangag Jr. Imagine niyo, okay? Yang pogo na yan, mga palangga. Yang pogo issue na yan. Hindi lang yung mga nasasangkot diyan, mga kababayan, ang dapat parusahan. Recently, sa budget deliberation, okay? Sa budget deliberation, tignan ko lang dito, yung report kahapon, kung saan si Senator Marcoleta, mga palangga, mga kababayan, ay kinwestiyon, okay? Kinwestiyon ni Senator Marcoleta yung pagtaas ng confidential